Ano nga ba ang posibilidad na itong si Greg Slaughter ay mapunta sa Rain or Shine Elasto Painters? Sa kasalukuyan si Coach Yeng Giao inamin na naghahanap sila ng mga big men na pwedeng pumalit dito sa pwesto ni Keith Nato dahil dito sa injury nito. At kabilang daw doon sa tinitingnan nila ito si Christian Manaytay, yung kanilang draft pick na available na, at itong si free agent Justin Chua. Pero merong mga lumalabas ng mga espekulasyon na baka itong si Greg Slaughter ay mapunta dito sa ROS. Sa kasalukuyan, si Greg Slaughter ay isang restricted free agent. Wala siyang PBA team na pinaglalaruan pero ang rights nito ay nasa Titan Ultra. Pero hindi pa rin daw nagkakasundo pagdating sa kontrata itong si Greg at itong Titan Ultra. So ano nga ba ang posibilidad na si Slaughter ay pakawalan na lamang nitong Titan Ultra at dalhin siya dito sa Rain or Shine para doon na lang maglaro? Sa isang panayam, sinabi ni Coach Yeng Giao na medyo malabo daw na mapunta si Greg Slaughter dito sa Rain or Shine. Hindi dahil pinipigilan ng kahit sino pa mang team, kung hindi dahil yung estilo ng laro nila na takbuhan, yung running game nila ay baka hindi akma para dito kay Greg Slaughter. Dahil si Greg Slaughter, ang laro talaga dito ay more of yung deliberate style, yung parang sa San Miguel Beer at kay Junmar Fajardo. So baka hindi babagay nitong si Greg Slaughter dito sa estilo ng laro ng Rain or Shine. So baka hindi siya sabihin natin hindi siya mag-fit dito sa sistema ni Coach Yeng Giao. Isa lamang yan doon sa mga nakita natin na posibleng dahilan kung bakit baka hindi makapaglaro itong si Greg dito sa Rain or Shine. Pero kung sakasakali na mag-adjust ng sistema si Coach Yeng at magdesisyon na po pwede na itong si Greg Slaughter dito sa ROS, habang malaking bagay yan para dito sa kanila dahil alam naman natin na si Greg Slaughter isa pa rin yan dito sa mga top players sa PBA na pwede maglaro. Ito nga bang si Mowala Tautua ng San Miguel Beer ay matitrade na at baka ito sa Converge Fiber Xers mapunta? Lumalabas kasi dito sa mga reports, particular dito kay Snow, na baka daw ito i-trade na ng SMB. Ang sabi ng mga ibang balita, baka sa Terra Firma daw mapunta. Pero alam natin na dati yung Converge nag-express din ng interest na makuha itong si Mowala Tautua. So ano nga ba ang posibilidad na ito dyan mapunta? But kung sakasakali na i-trade itong si Mowala Tautua ng San Miguel Beer, sigurado na center din ang kukunin niya nakapalit. Ang matagal nang napapabalita dati si Tautua daw ay i-trade kapalit itong si Cade Flores. Pero kung interesado ang Converge Fiber Xers na makuha itong si Tautua, baka 3-team trade ang mangyari kung saan mapunta si Tautua dito sa Converge, itong si Cade Flores naman dito sa San Miguel Beer. At itong Titan Ultra naman, meron niya makukuhang player mula dito sa Converge. Most likely, baka si Pau Havillonar at isang first round draft pick. So, isa lamang yan doon sa mga posibilidad na pwedeng mangyari kung sakasakali nga natuloy yung ite-trade ng SMB itong si Mowala Tautua. Kung sa bagay hindi na bago yung balita dito kay Tautua na ite-trade, matagal na raw yan pinag-iisipan ng SMB. Pero hindi pa natin natitiyak kung ito ngayon matutuloy. Pero if ever na mangyari yung ganitong trade, sigurado na magiging malaking bagay yan para dito sa San Miguel. Lalo na at alam naman natin na itong SMB talaga ay matagal na naghahanap ng panibagong backup para dito kay Junmar Fajardo. At kung makakakuha nga sila, magandang balita yan para dito sa San Miguel Beermen. Kaya ito talaga yung isa doon sa mga balita na wala na siguro magugulat kung iyan talaga ay mangyari, ay i-trade nga ng San Miguel kung si Mowala Tautua at makakumuha na sila ng panibago na magiging center. Ito nga bang si Chris Miller ay mapupunta dito sa Barangay Ginebra? Si Chris Miller ng guard ng SMB at marami nagtatanong kung ito nga ba ay pwedeng madala dito sa Ginebra para mabigyan sila ng additional scoring option. Total hindi naman daw ginagamit ng SMB itong si Chris Miller. Kapag ito'y natuloy, baka magkaroon na siya talaga sa wakas ng chance na magkaroon ng playing time dahil mas maluwag yung rotation sa guards nitong Barangay Ginebra lalo na at nawala na dyan si Maverick Misi. So baka dyan talaga magkaroon ng playing time itong si Greg Slot, si Chris Miller kaysa dito sa Beermen. Siyempre dahil sister team ang San Miguel at Barangay Ginebra, hindi po pwede na magkaroon ng sabihin nating trade na derechahan. So kailangan gamitin nila ang Terra Firma o iba pang koponan para matuloy ang trade kung sakasakali nga na ito'y matutuloy talaga. Kaya isa lamang yan dito sa mga opsyon na pwedeng gawin nitong San Miguel Beer at ng Barangay Ginebra if talagang interesado
ang Ginebra na makuha itong si Chris Miller. Kung sakasakali, magkakaroon ng isa pang additional na magaling na scoring guard itong Barangay Ginebra at magagamit din talaga yan ni Coach Tim Cone, lalo na at gusto niya na magkaroon ng ibang dimension yung paglalaro ngayon dito sa Gene Kings. Kung sakasakali na matuloy nga ang nabanggit na trade, sa tingin ko magiging maganda to para sa Ginebra, lalo na at magkakaroon sila ng isang playmaker na pwede rin na scoring guard. Kasi combo guard ang laro nitong si Chris Miller, kaya pwede yan dito sa Ginebra. At of course, alam natin, Ginebra, meron pang mga ibang players yan na kinukonsidera na makuha. Pero sa ngayon ay mukhang happy na sila dito sa kanilang sitwasyon ngayon, kung saan yung kanilang mga guards talaga ay magiging, sabihin nating, very fit dito sa sistema pinapatakbo dito sa Gene King. So isa yan dito sa mukhang masasabi natin talaga na magiging good news para sa Ginebra. At ang huli nating balita ngayon ay ito nga bang TNT tropang 5G ay naghahanap ng team kung saan pwede nilang dalhin itong si Jordan Hedding, at naghahanap sila ng panibagong guard. Mukha daw kasing injury prone to si Hedding, kaya gustong kumuha ng TNT tropa ng ibang guard na magiging mas reliable. Kaya nga dito natin makikita talaga kung ano ba ang magiging plano nitong ROS nitong TNT kung sakasakali. Most likely kung talagang injury prone nito si Jordan Hedding, pwede na siguro yung i-trade sa Blackwater kapalit ni Dal Panopio o ni Cedric Barefield. At iyan yung mga oportunidad na dapat hindi rin palampasin ni Coach Chot Reyes. Lalo na alam naman natin na gusto nito na magkaroon ng Grand Slam. Kaya nga kung gagawa talaga ng tsansa itong ROS o rather itong TNT na maka-Grand Slam at isa doon sa mga kinakailangan ay i-trade nila ito si Jordan Hedding, baka gawin talaga yan. So isa lamang yan doon sa mga doon sa nakikita ng mga insiders na option na pwedeng ilagay ng TNT sa negotiating table just in case makipag-usap sila sa ibang koponan. At syempre kung ikaw naman itong TNT tropang 5G, talagang gagawin mo ang lahat para masiguro na yung chance mong maka-Grand Slam ay hindi mawawala. Dahil isa lamang yan dito sa mga nakikita dahil isa lamang yan doon sa mga teams na very rare yung chance na maka-Grand Slam. Alam ni Coach Chot Reyes yan. Kamuntik na nila magawa last year at ngayong season na to baka mas malaki pa yung chance nila. At kung injury prone nga si Hedding, dapat na siguro nga pakawalan to kapalit ni Cedric Barefield o kaya ni Dal Panopio. Pwede rin na baka si Jason Brickman ang kunin nila. Kaya sa ngayon, magiging talagang maganda yung tsansa ng TNT na maka-Grand Slam basta masiguro nila na tama yung mga players na makukuha nila at mailalagay sa roster. At bago tayo magwakas ay batiin muna natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila Mon De Guzman, si Anthony Alon, si Michael D, Eneo Salangsang, pati na rin si Enju, si Dexter Domer, si Manso Lege, si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, si RG Bueno at ang iba pa.